Hello guys, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ginagawang MRT7 upang magbigay ng update. Nandito tayo ngayon sa Malaria, yung itatayong Station 13 bago tumawid ng San Jose del Monte. Itong area na ito yung madalas nagkakaroon ng traffic congestion dahil sa mga equipments, mga materials na nakampala sa gitna. Pero sa ngayon, medyo tapos na po yung kailangang gawin. Dalawang pillars na lang o poste ang gagawin nila. Okay, bubuhusan na lang. Pupormahan na lang. Tapos pagkatapos niyan, spearhead na lang ang tatapusin upang isampa yung mga girder. Dito sa part na ito, meron na siyang buhos. Porma, bubuhusan na lang o kaya nakabuhos na. Doon sa unahan, medyo spearhead na lang po ang kailangan. So dito sa iyo guys, ang ito tayong MRT 7 Station 13 or dito sa North Caloocan, Malaria. Dito sa harap ng Metro Plaza, meron ditong intersection pupuntang Tala. Okay, so nagkaroon ng stoplight dito. Tumigil lang yung mga sasakyan pagka nag-red light. Dito sa area na ito, sa harapan ng Sepels, malapit sa Pure Gold, dito na rin silang magkabit ng gearhead. Ang kailangan na lang dito, yung girder. Pero na ito, medyo nakakaluwag na sa traffic dahil ang gawa nito, sa taas na lang, yung pagkabit na ng mga girder. So malaking ginhawa na po guys. Pero sa tingin ko, kabilaan, magkaroon pa ito ng road widening dahil halos hindi magkasya yung dalawang bus pagka nagkakatabi. Dapat pagka huminto yung isa, makakadaan pa yung isa para hindi magkaroon ng obstruction sa ibang mga motorista. Yan, napakalaking progreso na po dito sa area na ito. Ito yung inaayawan ko pagka ako ay dumadaan dito dahil napaka-traffic po talaga dito. Tumula doon sa harapan ng SM Sigmore, dito sa Sepels, North Caloocan, meron na lang natitirang dalawang poste na kino-construct. Yung isa meron ng forma, maaring nabubuhusan na dahil nakita tayong mga leak ng cement. Okay? Yung sa unahan, meron na rin pong mga pierhead. So itong dalawang poste lang dito sa bandang area na ito, bandang part na ito ang kailangan gawin. Ito na lang yung dalawang natitirang poste dito, ang medyo kalbaryo dahil napakalaking space ang kinakain sa gitna. So doon sa kabila, papuntang San Jose del Monte, sobrang haba po yung traffic lalo na pagdating sa rush hour dahil makikita natin halos isang bus lang ang magkakadaan. Kahit mga motor hirap sumingit sa gilid. So siguro magkakaroon ng road widening diyang area niyan. Dahil pagkalaki-laking mga poste ang kanilang tinay dito, siguro mahina yung lupa. Kailangan lakihan yung poste dahil pakurba po ito doon sa unahan. Meron na rin pong halos dalawang poste na lang. Dalawang haligi na lang ang kanilang ginagawa. Dito sa baba, makita natin yung mga workers. Puspusan na rin po ang kanilang ginagawa. So napakalawak po yung nakain nilang space sa gitna para doon ipaparada yung kanilang mga equipments tulad ng yan, payloader saka yung mga materials na ginagamit tulad ng scaffoldings. Dito sa unahan na maximize na nila ang mga poste. So ayan ang ginagawa, pierhead na lang din. Ilang poste na lang dito sa harapan natin at saka doon sa unahan ng emission center para sa mga nagre-renew ng mga sasakyan. Puspusan na rin po, napakadaming mga workers ang gumagawa. Itong poste na ito, pagkatapos itong pierhead, magkaroon na dito na ilalatag na yung mga girder. So pagtatanggal yung mga materials dito para sa pierhead, malaking ginahawa o kaluwagan na rin po sa traffic papuntang San Jose del Monte. Ang sikip po talaga yung kabila guys dahil medyo kailangan i-widening yung area dahil dapat kasya yung dalawang bus man lang.
So ito sa harapan natin. Okay, ito na lang yung ano, isang pusti na isang haligi na ginagawa bago mag-depo. Ito na lang. Okay, pag natapos ito, bubuhusan na, pupurmahan, tapos bubuhusan. So sa unahan, meron ng pier head. Doon pa sa bandang unahan, andyan yung mga ano, nakabungad na yung ano, mga girder. So nakakabit na. So napakalaki na po ang improvement, ang progress dito sa area nito. Ang importante kasi matapos na itong haligi na ito. Dahil ito ang isa sa nakapag-cause ng traffic. Maliit na lang ang space na dinadaanan ng mga bus. Kami pong mga workers ang gumagawa. Siguro abutin ito ng linggo bago matanggal yung mga nakahambalang mga materyales sa gitna at saka yung concrete barrier. Ayan. Ganadong-ganado dahil maaga pa po. Nasa mga pa lang tayo, mga 8 PM. Okay? Tuesday. Dito sa may malapit sa North Caloocan Doctors Hospital, nakakabit na yung mga girder. So, natanggal na yung mga concrete barrier or mga equipment or mga materials dito sa baba. So, doon na lang talaga sa unahan, pabalik ng San Jose del Monte, may mga ilang poste lang ang ginagawa. So, itutuloy na yung girder mula dito. Papunta na doon sa Seattle, yung pinaka-imbodo, pinaka-matraffic na area. So mga ilang araw o linggo na lang ang mula ngayon, malaking kaginawa na to dito sa ilalim. Okay, kasi ito talaga ang medyo matraffic nung ginagawa pa yung mga haligi. Bago magdipo, pasadahan mo natin yung ibang part na ginagawa sa taas. Dito po tayo ngayon sa harapan ng North Caloocan Doctors Hospital. Ito na po ang naging status ng tinatayong MRT-7. Ayan, may mga girder na sa taas. Okay, flooring na lang at saka ilalatag na yung release. Pero ang good news, natanggal na yung mga equipments, mga materials dito sa groundworks dito sa baba. Kaya medyo maluwag na yung daloy ng trapiko. Ang importante na lang doon sa pabalik papuntang San Jose del Monte. Doon medyo mababa na. Siguro kayang-kaya na ito sa partial operability kung isasama yung Station 13 bago tatawid ng San Jose del Monte. Dito sa unahan ng North Caloocan Doctors Hospital, inumpisa na rin po nila ang pagkakabit ng mga flooring upang doon ilalatag yung railway. Ayan, malaking progreso na po ito. Ang kagandahan lang ay wala na yung mga materials na nakahambala sa gitna, mga concrete barrier. Okay, mga equipments na malalaki dahil naisampa na yung mga girder. Puntang North Caloocan, pabalik ng San Jose del Monte, Bulacan. Nag-umpisa na silang magkakabit ng mga flooring. So dito pa rin sa unahan ng konti, may mga heavy equipments pa sila na ginagamit para sa pag-aangat ng mga materials. Ayan, mga concrete, nakakompress na sa gitna yung kanilang mga materials. Ito, napakadaming mga workers ang gumagawa. So, hindi rin magtatagal, matatapos na ito. Sa taas na lang talaga yung kanilang ginagawa. Dito po sa harap ng St. Dominic College, sisilipin natin yung taas ng flooring. Tapos na rin po. Ang kailangan na lang siguro dyan, yung mga release lang na bakal ang kakabit nila. Ayan, halos tapos na. Doon na lang sa unahan, mayroong konting girder na lang ang kakabit nila. Dito sa bandang pangarap, North Caloocan, may dalawang segment na lang ang kakabitan ng girder. Ayan. Ito na lang, pero hindi nagkakaroon ng cause ng traffic sa baba. Medyo maluwag na. Andito tayo ngayon sa Iglesia ni Cristo sa Mount Heights. Street ng North Caloocan. Okay, dito sa harapan natin, tapos na yung ginagawang flooring. Yan, medyo maganda na po ang dito, improvements na po, improve na po, o progressive na po ang resulta ng kanila ginagawa. Meron lang mga ilang concrete barrier sa gitna pero hindi na nakaka-apekto sa daloy ng trapiko.
Ito po yung dulo ng ginagawang Lamisa Dam. Sa gilid ng Lamisa Dam. Okay, yan po yung mga pader na yan. Yan po yung boundary ng Lamisa. Dahil watershed po yon, kailangan nakabakod po siya para hindi mapasukan ng mga dumi. Pasadahan natin yung depo kung ano ng katayuan. Ito po yung ang entrada ng depo kung tayo ay pabalik ng San Jose del Monte. At kanan, ito yung papuntang SM Fairview. So dito sa harapan natin may mga malalaking equipments na nakaparada sa gitna. Naka-prepare po sila para sa pag-aangat ng mga metal girder. Yan sa unahan. Ito na lang. So mula rito hanggang doon, mga 5 segment na lang ang kakabitan ng metal girder. So malapit-lapit na rin po ito. Pasok na pasok ito sa tinatawag na partial operation ng MRT7. Partial operability mula SM North papunta rito sa depo. Doon sa unahan, inumpisa na rin po ang pagkakabit ng mga para sa flooring. Okay. Ito po ang mga truck papasok doon sa ginagawang depo. Napakadaming mga workers ang gumagawa. So kailangan nilang ma-meet yung deadline bago mag-partial opening this year. So napakalaking ambag po ito sa ekonomiya pagka ito ay nabuksan. Dahil instead na magbabiyahe ka ng 2 to 3 hours mula sa San Jose del Monte, Bulacan, abutin na lang ng mga 40 to 45 minutes dahil wala nang traffic 'yon. Ang bilis noon, mas mura na, aircon, lamig. So mas mabilis pa. So bibilis po ang economic activity dito paghahatid sundo ng mga tao. Kung pupunta ka ng SM North, mabilis lang. So bibilis din ang ekonomiya ng pag-usbong ng Central District dahil yung mga tao hindi natatama rin papasok doon. Kahit dito ka titira sa bandang San Jose del Monte, okay lang dahil mabilis na ang biyahe. Hindi ka na matatalo sa pamasahe. Ayan. So dito sa gitna ng depo, tapos na ang bubong na ginagawang overpass. Dahil andun po sa baba nakalatag yung mga train. Meron pong daanan ng mga train sa baba kaya kailangan gumagawa ng overpass. Okay, so dito pa rin po sa gitna nakaambala yung mga materyales, mga equipments, pero nasa halos clearing operation sa repeat dahil tapos na yung flooring sa taas ng mga poste. Sa gilid naman, andyan pa rin yung mga materyales, mga metal girder para dun sa unahan, yung mga segment na wala pang girder. Kalaki na po ang progress. Meron na mga classes yung ginagawa ng building. Yan, doon sa kabila. Ito po ang kanilang maintenance center. Okay, dahil dyan po gagawin yung pag-maintenance ng mga bagong train. May mga 5 segment na lang ang kakabitan nila ng girder. Mga metal girder, karugtong doon sa unahan. Pagkadaming mga workers dito sa part na ito ng depo. Kailangan na paspasan nila ito para umaabot sa deadline. Magbigay ito ng kunting highlight doon sa common station. Iba pala ang contractor ng common station. Medyo mahaba-haba yung pagkakadili nila. Kaya pinag-aralan ng DOTR kung i-terminate yung contract upang mapalitan ng mas maraming tauhan. Dahil konti lang daw ang gumagawa doon sa may common station sa SM North Itza. Napakalaki na po ang progress. Yung formado na po ang mga poste. Pupurmahan na lang at bubuhusan na lang. Sa mga ang MRT7 ay nakakonsentrate na lang sa pagtatayo ng mga stations. Ito po ang Sacred Heart Station. May malaking progreso na po ito compared last week. Dahil last week halos wala pa po ito. Ibig sabihin mabilis ang kanyang progreso.
hindi na tayo makaranas ng matinding traffic dahil tapos na po yung groundworks. Okay. Ito may mga truck na nakahilira sa gitna pero hindi na ganong naka-apekto sa traffic ko. Dahil may lang din, aalis yan. Napakalaki na po ang progress dito sa area na ito. I'm sure na potential talaga na makahabol ito sa deadline. Dito sa area na ito, napakaluwag na. Inumpisa na yung pagpa-finishing ng asfalto. Kasi pasada doon sa unahan, maganda din daanan. Mabilis na ang daloy ng trapiko. Nandito pa rin po tayo sa harapan ng Ipo, doon sa bungad ng Ipo papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Andyan na po yung mga bago ng train. Nakalatag na po. Yung bungad ng Ipo sa may gilid ng Lamisa Dam. Kasi dapat yung Ipo noon kung natuloy doon mismo sa San Jose del Monte. Pero dahil nagkaroon ng issue sa right of way, hindi natutuloy. Mga inam na dito para nagkakatipid naman yung contractor dahil halos libre na itong area na ito dahil ito ay sa government sa Lamisa Dam. Diyan yung mga bago ng train. Dito sa area na ito, maayos na yung daloy ng trapiko. May unahan pa rin ang Ipo papuntang Quirino Station bago mag-SM Fairview. Papansin natin meron dalawang poste sa gitna ng highway. Pagdating ng araw, ito ay ililipat doon sa mismong pinaka-gilid ng highway dahil ito ay nakaka-obstruct sa mga lalong-lalo sa mga truck. Okay, delikado po ito pagka medyo nagkabulagaan dahil mabibilis na po ang takbo ng mga biyahe dito dahil napakaganda na po ang kalsada. Dito sa area na ito ng Sacred Heart, medyo nagkakaroon ng paninikip ng daloy ng trapiko dahil meron pa sila mga materyales tulad ng metal girder na nakahambala sa gitna. Malapit-lapit na itong matatanggal dahil itong portion na ito ay tapos na. Nilihis yung daanan ng MRT doon sa loob mismo ng bakod ng Lamisa Dam dahil masyadong makurba yung daanan dito. Ayan. So pagka ito natanggal, napakaganda na po ang area ito. Hindi na ganong maka-obstruct ng mga sasakyan para nagkakagos ng traffic. Dito sa harap ng Matron Community School, Novaliches, Quezon City. Okay. Sa harap wala ng mga gumagawa dahil tapos na ito. Sa harap yan po yung Maynila, dito ng Maynila, dyan po nakalagay yung mga equipments, mga materials nila. Maayos na. Yung daloy ng traffic dito, wala nang obstruction, napakalinis na. Doon sa unahan, nag-umpisa na silang maglatag ng asfalto. Sa unahan, papasok, andun yung Fatima University. May natitirang dalawang poste. Malamang tatanggalin ito dahil ito yung unang itinayo bago na iba yung plano, bago yung plano. Okay, sa unahan merong konting mga mild activities na lang. Halos natanggalin na yung mga scaffolding para sa pag-pipinis ng poste. Okay na lang. Maayos lang dito ang daloy ng trapiko. Malapit na po tayo sa Quirino Station. So, andito na po tayo sa harap ng Quirino Station sa kahabaan ng Quirino Highway bago mag-SM Fairview. Dito po ay medyo nagkakaroon ng traffic dahil sa meron itong intersection. Papuntang pababa ng Lagro. Ito napakaraming establishment. Tulad nito, merong mga bagong gawang mga mall establishment. Okay, uusbong na rin po ang ekonomiya dito. Yung mga estudyante malapit lang po dito sa Fatima University ay napakalaking ginhawa sa kanila kung galing sila ng San Jose del Monte, Bulacan. Ito, kung i-estimate natin, almost 50% na rin ang kanyang completion. Dahil mabilis na po ang gawaan dito dahil nakaready na po yung mga beams, mga materials para ikakabit. Dito sa taas, yung flooring okay na, yung bubong, kunti na lang din po. Dito sa kabilang side na ito, papunta po tayo ng SM
Fairview. Dito sa ilalim ng Quirino Station, napakaraming workers, busy sila sa paghahakot ng mga materialis tulad ng semento. Ayun po yung walkway, so babaan at yata ng mga commuters. Medyo ano na po, complete na. Sa labas, pinipinturahan na lang nila. So ito na po yung pinaka-main ng ang kanilang tatapusin. Pinaka-main ng station. So ayan po yung mga equipments nakahambala sa kita. Ito po yung mga nag-aakyat ng mga beams, materialis. Ayan. So dito sa ilalim medyo maluwag-luwag na. Dahil halos kabilaan tapos na yung mga posting ginagawa. So napakalaki na po ang progress dito. Mga ilang month na lang matatapos na rin po ito. Dahil ito na yung concentration sa nalalabing dalawang station. Dito sa Quirino Station at papunta dun sa depot, yung pinaka-tapat mismo ng depot, Sacred Heart Station. Dito po tayo ngayon sa harap ng SM Residences. Napakaswerte po may mga unit dito dahil madadaanan ito ng MRT-7 at sa mismong tapat ang kanilang ginagawang MRT-7 station. Dito sa kabilang bungad ng Quirino Station, ayan, puspusan pa rin po ang paggagawa dahil ikinakabit pa lang yung mga metal beams. Ayan, kaya ang masasabi ko halos 50% pa lang completion dito sa area na ito. Pero of course, 24 hours din ang ginagawa ito kaya hindi rin magtatagal matatapos ito ang mabilisan. Okay, dyan pa yung mga equipments na sa gitna. May mga groundworks pa silang ginagawa sa magkabilaan. Doon sa unahan, maayos na ng mga obstruction o mga equipments o materialis sa gitna ng tinatayong railways. So, doon sa unahan, andun po yung MRT station ng Mindanao. Ito sa harapan ng MRT station, naglalakyan ang mga establishment tulad ng SM. Okay, buhay na buhay po ang business district dito sa Fairview. Andito po ang isa sa pinakamalaking mall, ang SM. So sa harapan, andito rin po yung Ayala Malls. Andito rin po ang Fairview Terraces, na kung saan sa ilalim itong Pure Gold. Okay. Meron din po kaisa-isang tower dito sa harapan mismo ng SM. Okay, ito po ang naglalakihang SM. So, alive na po ang ekonomiya dito sa Fairview. Lalong-lalo na madaanan ng MRT-7. Sa kabilang dulo ng SM, andito na rin po yung bagong gawa na vendors. Membership shopping center. Tapos sa unahan, andun din po yung Robinson. So napakaganda na po. Medyo paunlad na po ang SM Fairview ngayon. Ito na po ang kabilang side ng Mindanao Avenue. Puspusan pa rin pong ginagawa ang walkways. Okay. Baba, nakyata ng mga pasahero. Sa harapan ng building ng MRT-7, meron din pong ginagawa. So ito po siguro ay sakop pa ng facility ng SM. Yan, dito po tayo sa SM, sa likod yung sa taas ng building, andyan yung Inyo University. Napakalawak po yan. Okay. So ito, abangan natin yung maaaring gagawin dito. Siguro extension ito ng mall dahil napakalawak pa rin po. Ito rin po sa kabilang side ng Mindanao Avenue, meron din pong gagawin ditong itatayong building siguro. Napakaganda po ito para sa accessibility ng mga mga commuters. Ito po yung kabuuang building ng MRT-7 station, Mindanao Avenue. Ang sa harapan yung may ginagawang o gagawing building dito sa harapan mismo babaan ng Mindanao Avenue Station. Yan, napakalaki na po ang progress dito. Halos malapit-lapit na rin po. So hanggang dito lang po muna tayo guys. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood. God bless.